Naiusal mo na ba ang dasal na ito? Lord, bakit po ninyo ako pinayaman? Ito po ang pagmumulian natin ngayong araw. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sa isang assembly noon sa Couples for Christ, may isang nag-share at nagkwento na sa dami ng blessings na natatanggap niya, napatanong daw siya sa Panginoon ng ganito, Lord, bakit ako mayaman? Namangha ako dahil nasanay na ako sa mga tanong na, Lord, bakit ako nagdurusa? Kailan po ako makakabangon? Saan ako hahanap ng pantuition? Tayo po ba? Naitanong na ba natin kay Lord ang mga ito? Lord, bakit po ninyo ako pinayaman? Lord, bakit po ninyo ako pinapromote? Lord, bakit po ninyo pinasikat ang kanta ko, ang libro ko, ang obra ko? Bakit po ninyo ako inilagay sa pwesto sa gobyerno o sa mataas na pwesto sa kumpanya? Bakit po ninyo pinatupad ang pangarap ko? At bakit kay bait ng asawa ko? Napakainam po na magtanong din tayo ng ganito. Ang ganitong mga tanong, kung seryoso at galing sa puso, ay hindi lang isang self-evaluation o self-reflection. Ito ay dasal, isang panalangin, isang tahasang pakikipag-usap sa Diyos. Ang kausap dito ay hindi ang sarili o ibang tao, kundi ang Panginoon mismo. Ang layunin ay hindi para itaas ang sarili o pagaanin ang pakiramdam, kundi para magpasalamat sa Diyos at mag-usisa kung ano naman ang nais ng Panginoon para sa atin. Mabuti ito dahil ang tinatanong natin ay ang Panginoon at sa Kanya tayo humihingi ng paggabay. At alam naman natin na ang sagot niya rito. Mula sa Ebanghelyo nung Lunes, ito ang nasusulat. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Sa Ingles, for we are His handiwork, created in Christ Jesus, for good works that God has prepared in advance that we should live in them. From Ephesians 2:10. Tayo ang obra maestra ng Diyos. Pinagpapala niya tayo dahil dito at para sa mabubuting gawa. Kaya ka pinayaman, kaya ka pinapromote, pinasikat, inilagay sa pwesto, pinatupad ang pangarap at may mabait na asawa para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. May pinaglalaanan pala ang lahat ng pagpapala. Hindi pala ito basta-basta lamang ginagamit. Hindi ito pinagpapasasaan. Hindi ito inaabuso. Hindi rin pinapabayaan. Lahat ng pagpapala ay para sa mabubuting gawa. Ang pinakauna sa mabubuting gawa ay ang mapalapit tayo sa Panginoon. Brothers and sisters, ang yaman, ang talino, ang kasikatan, ang kapangyarihan ay dapat makapagpalapit sa atin sa Diyos. Hindi ito dapat maging ugat ng kasalanan. Kaya siguro ang pagpapala ay tinagurian din natin na grasya or grace. Niloob ng Diyos na pagkalooban niya tayo ng maraming biyaya dahil nais niya na tayo ay maging anak niya at maging bahagi ng kanyang buhay. Ika nga po ni Monsignor Allen Aganon, dating CFC Spiritual Advisor, Grace is anything that brings us closer to God. Ang pangalawa sa mabubuting gawa ay ang magsilbi sa Diyos para mapalapit din sa Kanya ang iba. Be a servant of the Lord. At hindi lang basta pagsisilbi, kundi tapat na pagsisilbi. Aniya, pinagpala ang aliping
madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang pangatlo at ang pinakaimportante sa lahat ng mabubuting gawa ay ito: ang alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Alamin at gawin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo ngayon, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Tama-tama nga po mga kapatid ang wika ni Saint Elizabeth Ann Seton. The first end I propose in our daily work is to do the will of God. The second is to do it in the manner He wills it. And thirdly, to do it because it is His will. Sa Tagalog, ang unang layunin natin sa araw-araw ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa ay gawin ito sa pamamaraang gusto niya. At pangatlo ay gawin ito dahil lamang yaon ay kalooban niya. Brothers and sisters, ito rin ang pakatandaan natin. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay papanagutin ng lalong marami. Ang tagapagsilbi na tapat na may mas maraming biyaya ay hahanapan pa ng mas marami. Binibigyan siya ng mas malaking pagpapala, pero kaakibat nito ay mas malaki ring pananagutan sa Panginoon. Brothers and sisters, marami ka bang pagpapala? Marami ka ring pananagutan. Tunay nga na mas mahalaga kaysa pagpapala ay ang nagbibigay ng pagpapala. Mas mahalaga kaysa regalo ay ang nagre-regalo. Mas mahalaga kaysa kaloob ay ang nagkakaloob. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagkaloob na Ama, maraming salamat sa lahat ng iyong mga kaloob sa amin. Nawa, dahil sa mga kaloob na ito, ay mapalapit kami lalo sa iyo at mailapit namin sa iyo ang iba pa, lalo na ang lahat ng membro ng aming pamilya. Makita nawa namin ang galaw ng iyong kamay sa tuwing nakakatanggap kami ng pagpapala. Makita rin namin nawa ang inyong mapaggabay na daliri kung para saan namin gagamitin ang iyong mga kaloob. Huwag sana kaming maging makasarili at mapagpabaya. Huwag sana kaming umabuso. Lagi po sana kaming maging handa sa iyong pagdating at pagkupkop sa amin. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.